Kasabay nito, sa loob ng headquarters ng kagawaran ng pagpapatupad ng batas sa White Mist Star Zone, isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa opisina habang may hawak na maliit na karton na kahon. Walang emosyon ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata, at ang buong pagkatao niya ay tila nanlulumo. Habang dumadaan siya sa lugar ng trabaho, marami ang napatingin sa kanya. Mabilis na nagkumpol-kumpol ang mga tao sa grupo ng 3 hanggang 5 at nagsimulang magbulungan, anong nangyari kay Lord na? Hindi ba't nasa kasagsagan pa siya ng kanyang karera? Bakit bigla na lang siyang magre-retiro? Isang katrabaho ang bumuntong hininga at nagsabi, hindi mo pa ba alam? Pinabayaan niya ang kanyang misyon, kaya pinalampas ng ating White Mist Star Zone ang isang henyo sa martial arts na may pambihirang talento. Naggitngit sa galit si Chief Enforcer Lennon, sinabing maaga siyang pagreretiruhin, pero sa totoo lang, halos katulad na rin iyon ng pagpapatalsik sa pwesto. Napabuntong hininga na lang din ang nakarinig. Naku, may ganoon palang nangyari. Isang mausisang kasamahan ang nagtanong pa, anong klaseng henyo ba yan para mapatalsik sa pwesto ang isang peak level 11 na si Lord La? Hindi ko rin sigurado. Narinig ni Siller ang mga usapang ito, at bahagyang nanginig ang kanyang mukha. Galit na nagitngit ang mga ngipin ni Siller at nagmura, hayop kang Forrest. Hayop kang Forrest na mula sa hinaharap, 10,000 taon mula ngayon. Hayop ka. Sa pagkakataong ito, masasabing naloko siya ng Forrest na yon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang lalaking iyon na may makakapal na kilay at malalaking mata ay may maitim pala na budhi? Kahit may pagkukulang ako, wala ba siyang kahit 1% kasalanan? Siyempre, mayroon ding dahilan ang kanyang kapabayaan, ngunit ngayong nangyari na ang nangyari, hindi na mahalaga ang pag-usapan pa ito. Matapos ang matinding galit, napayuko na lang siya sa kalungkutan. Ang 2 tao sa likuran niya ay nakita ito at nagbulungan, pabago-bago ang emosyon, siguro inasa menopause na. Dapat na talaga siyang magretiro. Sa puntong ito, kailangan nang tanggapin niya ang kanyang kapalaran. Sige na, magre-retiro na kung magre-retiro. Matagal na rin akong hindi nakakapagpahinga. Kamakailan lang, bumili siya ng isang planetang hardin na may magandang tanawin at kaaya-ayang kapaligiran. Lagi siyang walang oras para pasyalan ito, kaya ito na ang tamang pagkakataon para isama ang kanyang asawa at mga anak. Narinig niya na sa planetang hardin na yon ay mayroong tubig asukal, lawa ng sibuyas, ang lupa ay puno ng mga uod na gawa sa karne ng tupa, at ang mga puno ay puro pabalat ng libro. Nang maisip ni Siller ang mga bagay na ito, gumanda ng bahagya ang kanyang pakiramdam, gumaan ang kanyang kalooban, at maging ang kanyang mga hakbang ay gumaan din. Nakita ng 2 tao sa likuran niya ang pabago-bagong emosyon ni S na parang baliw, minsan ay parang iyak, minsan ay parang tatawa, at pinagpawisan sila ng malamig. Ayan, masaya na naman siya. Nakakadiri. Sa sandaling iyon, isang kagyat na anunsyo ang umalingaw-ngaw. Nagulat si Siller nang makita niya ang imahe ni Lennon na naggingit-ngit sa galit. Ang level 10 enforcer na sisi, dahil sa kapabayaan sa tungkulin, ay nakagawa ng isang napakalubha at hindi mapapatawarang pagkakamali sa trabaho, na nagdulot ng hindi masukat na pinsala sa White Mist Star Zone. Ang sala ay mabigat at hindi mapapatawad. Ngayon, ipinapataw ang parusa sa level 11 enforcer na si E. Una, habang buhay na babawian ng kanyang titulo bilang maharlika, at sa loob ng 3 henerasyon ay hindi maaaring mag-apply muli para sa katayuang ito. Ikalawa, tatanggalin sa posisyon bilang isang level 11 enforcer. Ikatlo, ipapadala sa level 8 star battlefield upang magbantay sa loob ng 3,000 taon. Ang malamig na boses ng anunsyo ay umalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa bawat sulok ng bulwagan ng kagawaran. Ang lahat ay napatingala at nakinig. Pagkatapos, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwalang ekspresyon habang marahas na napatingin kay Ia. Matapos marinig ang anunsyo tungkol sa kanya, natulala si Ia sa kanyang kinatatayuan.
Nang marinig niya ang mga salitang ipapadala sa level 8 star battlefield upang magbantay sa loob ng 3,000 taon, nahulog mula sa kanyang mga kamay ang karton na kahon. Kumalat sa sahig ang lahat ng laman nito. Ha? Bakit naman? Tulirong tanong ni E sa sarili, matagal bago siya nakabawi ng ulira. 3,000 taon tapos na ang buhay ko. Hindi ba't isang tao lang naman ang pinalampas ko? Ganoon na ba kalala yun para sa isang tao lang? Sa sandaling ito, tuluyan ng gumuho ang mundo niya. Sa kabilang banda, kabaligtaran naman ang sitwasyon para kay Lu Sheng. Puno ng pananabik na nagsasanay si Lu Sheng. Hindi nagtagal, lumabas siya mula sa mga guho kung saan siya katatapos lang magsanay. Habang naglalakad, bumubulong siya sa sarili. Binigyan ako ng walang limitasyong supply ng lahat ng kailangan kong yaman para sa pagsasanay hanggang sa titulong quasi count. Nilagyan pa ako ng kumpletong set ng level 11 na armas, at binigyan pa ng pinakabagong modelo ng personal na sasakyang pangkalawakan. Ang galing talaga! Umupo si Lu Sheng sa isang malaking silid at uminom ng tubig. Naalala niya ang mga kondisyong napagkasunduan nila ni Ding Luopu, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ganito pala ang pakiramdam ng maging paborito ng isang Star Zone. Sobrang sarap pala. Ang buong Star Zone ang nagbibigay ng yaman sa akin. Hindi kalabisang sabihin na kahit anong hilingin ngayon ni Lu Sheng, gagawin ng Amu Star Zone Federation ang lahat para matupad ito. Ipinakita ni Ding Luopu na handa nilang gamitin ang lahat ng yaman ng Amu Star Zone para lamang sa kanya. Grabe, pakiramdam ko, numero na lang sa akin ang pera ngayon. Hanggat hindi ako sosobra, halos lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Hindi ko na kailangang mag-alala pa tungkol sa mga yaman para sa pagsasanay. Noong umalis ako sa Azure Star, ang gusto ko lang ay mag-ipon ng sapat na pera para makabili ng isang life planet. Hindi ko akalain na sa isang iglap lang, pagmamay-ari ko na ang isang buong star system. Naalala ni Lu Sheng ang eksena nang sabihin niya kina Ding Luopu ang kanyang kagustuhang magkaroon ng isang high-level life planet. Humalakhak si Ding Luopu at pagkatapos ay direktang naglabas ng isang star map para sa kanya. Itinuro niya ito at sinabing, pumili ka lang. Sa loob ng sakop ng Amu Star Zone, kung aling lugar ang piliin mo, sayo na yon. Ganoon kagalante si Ding Luopu. Bukod dito, nagbago na rin ang katayuan ni Lu Sheng. Mula sa isang third-class citizen, naging isa na siyang count na may opisyal na titulo ng pagiging maharlika. Ito ang pinakamataas na antas ng interstellar nobility na kayang igawad ng Amu Star Zone Federation. Ngunit siya ay isa pa lamang quasi-count dahil ang kanyang kasalukuyang cultivation level ay nasa level 9 pa lang. Kailangan niyang maghintay hanggang opisyal siyang umangat sa level 11 bago maalis ang salitang quasi. Pero mayroon man o wala nito, hindi na mahalaga. Ang mga benepisyo ng isang interstellar count ay tinatamasa na ni Lu Sheng at mas mataas pa nga. Hindi pa niya napipili ang kanyang teritoryo bilang count at pakiramdam niya ay hindi na yon mahalaga. Ang ibang tao ay nagkakandara pa at nagsisiksikan para lang maging isang interstellar noble at magkaroon ng sariling teritoryo. Ang pinakalayunin pa rin nila ay para sa yaman at mga mapagkukunan. Ngunit ngayon sa Amu Star Zone, ang yaman at mga mapagkukunan ay napakadali na lang para kay Lu Sheng. Para bang siya ang may-ari ng mismong pabrika ng pera, kaya bakit pa niya kailangang lumabas at magpakahirap maghanap ng pera? Kailangan ko lang pumili ng ilang life planet na may mataas na antas ng seguridad. Sa susunod na lang ako pipili kapag may oras na ako, bulong ni Lu Sheng sa sarili. Pipili ako ng ilang magagandang life planet, at bawat malaking probinsya ng Dragon Country ay bibigyan ko ng tig-isang life planet. Ang mga natitirang bansa ay maaaring magsiksikan na lang sa isang planeta. Natuwa ang binata sa pag-iisip pa lang nito. Hindi maiwasang mamangha ni Lu Sheng sa mga pagbabago ng kapalaran. Hindi pa nagtatagal, isa lang siyang taga-probinsya mula sa isang mababang antas na sibilisasyon ng planeta. Ngunit sa isang iglap, kinakatawan na niya ang isang marangal na angkan sa kalawakan.
Ngayon, kung gusto kong turuan ng leksyon si Minton, hindi ko na kailangang magtago pa. Kahit sampalin ko pa siya ng 2 beses sa harap mismo ng kanyang ama, malamang ay papalakpak pa ito at pupurihin ako sa magandang ginawa ko. Natuwa ang binata sa pag-iisip pa lang sa eksenang iyon. Sumandal si Lusheng sa sofa at nag-isip, ano kaya ang magiging reaksyon ng aking mga magulang, kapatid na babae, at asawa kapag nalaman nila ang balitang ito. Sa sandaling iyon, isang pares ng makinis at balingkinitang mga binti ang pumasok. Isa itong babaeng may magandang hubog ng katawan, matamis na itsura, at may nunal sa gilid ng bibig. Nang makita niya si Lusheng, agad siyang magalang na nagsabi, "Ginoo, ang planet class na sasakyang pangkalawakan na kailangan nyo ay naihatid na po ng kumpleto." Ang babaeng ito ay isang kalihim mula sa lower house ng Amu Star Zone Federation, na itinalaga para asikasuhin si Lusheng sa panahong ito, halos nagsisilbing personal na katulong niya. Natuwa si Lusheng at biglang tumayo, "Sige, dalhin mo ako para makita ang sasakyang pangkalawakan. Interesado rin akong makita ang isang sasakyang kayang magsakay ng mga tao mula sa isang buong planeta." Sumagot ang babae, "Hindi pa po maaaring umalis ang sasakyan sa ngayon, dahil ang lugar na iyon ay sakop ng White Mist Star Zone. Kasalukuyan po naming hinahanapan ito ng solusyon." Sakop ng White Mist Star Zone. Nagtaka ang binata nang marinig ito. Biglang nag-vibrate ang communicator sa bulsa ni Lusheng. Lumitaw sa screen ang pamilyar at magandang mukha ni Dong Qingsu. "Lusheng, abala ka ba?" Napansin ni Lusheng na tila may mali sa ekspresyon ni Dong Qingsu, na para bang may itinatagong problema. May gusto ba siyang sabihin sa kanya? Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ni Lusheng at mahinahon siyang nagtanong, "Bakit, mahal? May nangyari ba?" Nag-atubili sandali si Dong Qingsu, nag-isip ng kaunti, at sa huli ay sinabi kay Lusheng, "Lusheng, mukhang nasa malaking gulo ang Azure Star." Nagulat si Lusheng at malakas na nagtanong, "Ano?" Sa Dragon Country, sa Huafu Community ng Baye City, Dongning Province, tinapos ni Dong Qingsu ang tawag kay Lusheng at lumabas ng silid. Pagdating sa sala, ang mag-asawang Lu Dahay at Zheng Yufen na nanonood ng AE ay napatingin sa kanya. "Qingsu, tapos na ba kayong mag-usap ni Lusheng?" Hindi mapigilang itanong ni Zheng Yufen. "Sinabi ba ni Little Sheng kung kailan siya babalik?" "Ilang buwan na siyang wala." "Hay, ang pinuntahan ni Little Sheng ay ang kalawakan," sabi ni Lu Dahay sa tabi habang kumekumpas. "Alam mo ba kung gaano kalawak ang kalawakan? Akala mo ba'y palengke lang yan na madaling puntahan? Hindi ganoon kadali para kay Little Sheng na bumalik. Huwag kang mag-alala ng sobra, babalik din siya kapag natapos na ang kanyang ginagawa." Nag-aalala pa rin si Zheng Yufen, ngunit sumang-ayon na lang. "Sa bagay. Magluluto na ako. Sana makauwi si Lusheng sa lalong madaling panahon." Inalo siya ni Dong Qingsu, "Okay lang po, maayos naman po ang kalagayan ni Lusheng sa kalawakan. Nabalitaan ko pong naging count na siya, kaya huwag po kayong mag-alala. Lalabas po muna ako para maglakad-lakad." "Sige, lumabas ka na." Pagkatapos ay lumingon siya kay Zheng Yufen, "Narinig mo ba yon? Sinabi ko na sa'yo, eh." Matapos magpaalam kay Lu Dahay, lumabas ng sala si Dong Qingsu at dumiretso sa hardin ng villa sa labas. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumapit kay Dong Qingsu at tumawag ng malakas. "Ginang Lu." Dumiretso si Dong Qingsu sa kanya. Nang makalapit, mahina siyang bumulong, "Transcendent Martial Scent." Bahagyang tumango si Lin Zhenyu, at pagkatapos ay seryosong nagtanong, "Nasabi mo na ba ang ating sitwasyon kay Lord Lu?" Tumango si Dong Qingsu, "Nasabi ko na sa kanya." "Anong sabi ni Lord Lu?" Baka sa mukha ni Lin Zhenyu ang pag-aalala. Sumagot si Dong Qingsu, "Sinabi ni Lusheng na babalik siya kaagad, at gagamit daw siya ng ibang mas mabilis na paraan para tulungan tayong lutasin ang problemang ito." "Ibang paraan?" Nagtatakang kumurap-kurap si Lin Zhenyu. Nagpaliwanag si Dong Qingsu, "Hindi ko rin sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin sa ibang paraan. Hindi niya ipinaliwanag ng detalyado sa akin, sinabi lang niya na huwag tayong mag-alala."
Tumango si Lin Zhenyu, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sa huli, masyado pa rin kasing mahina ang ating lakas. Isa lang tayong planeta na may mababang antas ng sibilisasyon, kaya ang karapatan lang natin ay ang pagsamantalahan at apihin. Yung dating gabay na si Lamdan ay medyo madaling kausap. Itong bago na biglang dumating, malinaw na katatapos lang kumuha ng yaman, pero gusto na naman tayong magbigay ulit. At ang halaga ay daan-daang beses na mas malaki kaysa dati. Siguradong para sa sarili niyang kapakanan yan. Nagtanong si Dong Qingxue, sa sitwasyong yan, ibig sabihin hindi natin makakalap ang sapat na halaga. Sigurado. Para kang kumukuha ng balahibo mula sa isang tupa para mapunan ang pangangailangan ng isang buong pabrika ng damit. Imposible talaga, kahit paggamitin natin ang sarili nating pera, hindi pa rin aabot sa kalahati. Mahinang bumuntong hininga si Lin Zhenyu, ang kanyang mga salita ay puno ng kawalan ng magawa. Talagang ang mahihina ang laging inaapi, at ang mahihinang kabayo ang laging sinasakyan. Inalo siya ni Dong Qingxue, hintayin nating bumalik si Lu Sheng, maayos din ang lahat. Nanahimik sandali si Lin Zhenyu bago nagsalita, kung hindi lang talaga tayo napipilitan, sana ay hindi na natin kailangang umasa sa lakas ni Lord Lu para malutas ang problemang ito. Sa ugali ni Lord Lu, kapag bumalik siya, siguradong makikipag-away siya sa gabay na yon. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa lakas ni Lord Lu, pero kinakatawan ng gabay na yon ang kapangyarihan ng isang mataas na antas ng sibilisasyon ng martial arts sa kalawakan. Madaling harapin ang isang gabay, pero kapag napaalis siya, baka sa susunod na pagdating niya ay may kasama na siyang isang buong fleet mula sa kalawakan. Si Lord Lu ay may pambihirang talento sa martial arts, at tiyak na magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Kung dahil sa atin ay makabangga siya ng isang kalaban na hindi kayang talunin at mahadlangan ang kanyang landas sa martial arts, kaming mga matatanda sa Azure Star ay kahit mamatay ng 1,000 beses ay hindi makakataka sa kasalanan. Nang marinig ito ni Dong Qingxue, kumurap ang kanyang mga mata. Nag-isip siya sandali at hindi napigilang magsalita. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon ni Lu Sheng sa kalawakan ngayon. Ang alam ko lang ay tungkol sa pagiging count niya. At kabibili niya lang ng isang sasakyang pangkalawakan para sunduin tayo. Hindi ko lubos na naintindihan kung gaano na siya kalakas. Ang huli lang niyang sinabi sa akin ay, kaya kong ayusin to, hintayin mo ang pagbabalik ko. Kasabay nito, sa kinaroroonan ni Lu Sheng. Iyon ang pangkalahatang sitwasyon. Simpleng ipinaliwanag ni Lu Sheng ang problema ng Azure Star kay Deng Luopu. Pagkatapos magsalita, medyo nahiya si Lu Sheng sa sarili. Medyo nakakahiya ring sabihin. Ang konsehal ay namamahala sa bilyon-bilyong malalaki at maliliit na life planet. Tapos hihilingan ko siyang personal na asikasuhin ang maliit na bagay na ito. Para kang may taong tumakbo sa bakuran mo para magnakaw ng manok, tapos dumiretso ka sa emperador para humingi ng tulong. At emperador pa ng ibang bansa. Hiyang-hiya talaga si Lu Sheng, pero hindi niya talaga alam kung sino ang lalapitan. Ang paglapit kay Deng Luopu ang pinakamabilis at pinakadirektang paraan. Ngunit hindi ito pinansin ni Deng Luopu. Sa halip, seryoso siyang tumango at nag-isip sandali. Nang makita ni Lu Sheng na nag-isip si Deng Luopu, nagtanong siya sa magandang babaeng chief enforcer, tutulungan, mas masarap pa ring makipag-usap sa mga babae. Chief Enforcer, paano po natin lulutasin ang sitwasyong ito? Hindi ko po alam kung sino ang lalapitan. May paraan po ba kayo? Matamang tinitigan ng babaeng enforcer si Lu Sheng bago nagsalita. Ang Azure Star, sa huli, ay isang resource planet na pag-aari ng White Mist Star Zone. Ang ating puwersa sa Amu Star Zone ay hindi maaaring direktang makialam para sa iyo, pero madali lang naman yan. Kailangan ko lang kontakin ang ilang interstellar noble na malapit sa iyong home planet. Naniniwala ako sa kakayahan nila sa Amu Star Zone. Ang pag-asikaso sa isang hamak na gabay mula sa isang maliit na departamento ng yaman ay hindi problema. Aayusin ko ito ngayon din, huwag kang mag-alala. Nang marinig ito ni Lu Sheng, nagpasalamat siya.
Nang marinig niya ang sinabi ng babaeng chief enforcer na si Xuxing, tuluyan na siyang napanatag. Mabilis na sumagot ang babaeng chief enforcer, napakaliit na bagay. Sa katunayan, mayroon din akong isang bagay na hihilingin sa'yo. Tila naisip ng babaeng enforcer, gusto kitang pakasalan. Nang makita ng binatang si Lu Sheng na ang magandang chief enforcer ay may hihinging pabor, lumabas ang kanyang pagiging malandi. Masayang nagsalita ang binata, sabihin niyo lang po, chief enforcer.